Ang sikreto ng pusod, espiritual na pintuan. Alam mo ba na ang pusod mo, ang lugar kung saan dumadaloy ang buhay mula sa tiyan ng iyong nanay, ay hindi lang sa simpleng marka sa katawan. Sa espiritual, ito'y isang pintuan. Maaari itong maging daan ng pagpapala ng Diyos o maging bukana ng sumpa, kulam, at masasamang espiritu. Maraming tao ang nagdarasal, nag-aayuno, at lumalaban sa espiritu. Pero may mga bagay na hindi pa rin na nagbabago. Bakit? Kasi habang pinoprotektahan nila ang ulo, kamay, o pintuan ng bahay, nakalimutan nilang protektahan ang pusod, ang mismong pintuan ng kanilang katawan. Ano ba ang kahulugan ng pusod? Ang pusod ang unang daan ng buhay. Dito dumaan ang dugo at sustansya mula sa iyong ina. Ito, nananatili itong konektado sa iyong angkan at dugo. Kaya kung may ginagawang kasunduan, sumpa, o ali ang mga ninuno mo, maaari itong ginagamit na daan ng kaaway para pumasok sa buhay mo. Bakit ginagamit ito ng mga masasamang espiritu? Ang pusod ay nasa sentro ng katawan. Kaya ito rin ang sentro ng kontrol sa espiritual. Dito sila pumapasok para guluhin ang kalusugan, lalo na ang matres o tiyan, relasyon at pamilya, pag-iisip at emosyon, at pati pananalapi. Minsan, hindi ka na nila kailangang hawakan, kahit larawan mo, piraso ng damit o pangalan lang. Pwede na nilang gamitin para maka-access sa pusod mo. Mga palatandaan na hindi protektado ang pusod. Paulit-ulit na bangungot o kakaibang panaginip. Pakaramdam na may sumusunod o nanonood kahit mag-isa ka. Biglang sexual dreams o mabigat na pakaramdam sa tiyan. Paulit-ulit na pagka-delay ng biyaya, sirang relasyon o pagkalugi. Pagod at mabigat ang katawan kahit bagong gising. Ang solusyon, iselyo ang pusod. Ginawa ng Diyos ang mga natural na bagay bilang sandata sa espiritual na digmaan. Narito ang 3 sangkap na gagamitin. Number 1, olive oil. Simbolo ng banal na espiritu at proteksyon ng Diyos. Number 2, asin. Asin sa dagat o sea salt. Panlinis at pampawala ng sumpa. Number 3, dahon ng laurel or bay leaf. Nakakalito sa mga masasamang espiritu at pumipigil sa kanilang pagsubaybay. Paano ihanda ang mixture? Maglagay ng 1-2 kutsara ng olive oil sa malinis na lalagyan. Idagdag ang 1 kurot ng asin sa dagat o Himalayan salt. Durugin ang 1 tuyong dahon ng laurel at ihalo sa mixture. Habang hinahalo, manalangin ng may awtoridad. Ito ay nagiging apoy ng proteksyon. Wala nang masasamang espiritu ang makakapasok sa katawan ko. Paano gamitin? Bago matulog, lalo na sa hating gabi, kumuha ng kaunting mixture. Ipahid sa pusod gamit ang paikot na galaw ng daliri. Sabihin ng may pananalig. Sinesilyuhan ko ang aking katawan sa dugo ni Jesus. Wala nang monitoring spirit na makakapasok. Ako ay malinis, ligtas at pag-aari ng Diyos. Gawin ito ng 3 hanggang 7 gabi, lalo na kung malakas ang espiritual na laban. Or pwede ring sabihin na kung gusto mo talaga, pwede mong araw-arawin na. Okay, gawin ng routine. Ano inaasahang mangyayari? Mawawala ang bigat ng katawan at gagaan ang pakiramdam. Mas magiging malinaw ang isip at mas payapa ang tulog. Magbabago ang mga panaginip. Makikita mong nasisira ang altar o sumpa. Maring lumayo ang mga taong ginagamit para hadlangan ka. Bubukas muli ang mga pintuan ng biyaya, trabaho at relasyon at kapayapaan. Huling paalala,
Ang pusod ay hindi na magiging daan ng sumpa, kundi magiging pintuan ng pagpapala at kaluwalhatian ng Diyos. Hindi ito pamahiin, kundi estratehiya sa espiritual na digmaan. Kapag isinara mo ang pintuan na ito, wala ng karapatan ang kaaway sa katawan at kaluluwa mo.